sa mga yumao nating mga kapatid. Ito rin ay panahon na tayo ay nagbibigay ng pagpahalaga sa mga santo na dahil sa kanilang mabuting halimbawa, tayo ay nabigyan ng tunay na daan paano mabuhay sa buhay Kristiyano na maging mapalad tayo sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng mga banal. Iluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasabikang batis ng iyong awa sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda
at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pagwawalang sala. Gayon ang sinuman lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin ang pagparitong muli ni Kristo. Tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang lakas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya'y nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ang ating misa ay para sa kapistahan o solemnidad o dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, Todos los Santos. Itong kapistahan na ito ay nagsimula noong 13 ng Mayo at 609, noong si Papa Bonifacio ika-4 ay nagdeklara na dapat magkaroon ng kapistahan kay Maria at lahat ng mga martir noong kinokonsagra ang Pantheon, dahil ang Pantheon ay dating templo ng mga Romanong Diyos, at nung nagka-Kristiyano na, ito ay nagkaroon ng konsagrasyon para sa mahal na Birhen Maria at ng lahat ng mga martir. At dahil doon, tuwing 13 ng Mayo, ay nagkaroon ng kapistahan kay Santa Maria at lahat ng mga santo. Ngunit si Papa Gregorio Pangatlo ay binago ito noong ika-8 siglo at inilipat sa 27 ng Oktubre. At dahil nagkaroon ng panibago na kalendaryo, mula sa kalendaryo na tinatawag na Julian calendar tungo sa Gregorian calendar, ang Oktubre 27 ay itapat na sa kasunod na mga araw at ito ay naging 1 ng Nobyembre. At pinagpatuloy naman ni Papa Gregorio Pang-4 ang kapistahan na ito hindi lang para sa Roma, bagkus sa buong simbahan sa buong mundo. Noong taon 835 o 9th century. At itong kapistahan ng lahat ng mga banal ay nagpaalaala sa atin sa dakilang kabutihan ng Diyos na kapag tayo ay mabuhay ayon sa Kanyang kautusan ng pag-ibig, kagaya tayo ng sinasabi sa pahayag ni San Juan, Kabanata 7, talata 2 hanggang 14, na tayo yung mga 144,000 na mga tao na ligtas, kasama yung hindi mabibilang na mga banal sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang kulay, sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang panahon na tinatawag na mga banal. Dahil nagtagumpay sila sa kabila ng mahigpit na pag-uusig sa kanila. Dahil ayon pa sa Salmo 23 ngayon, ang Panginoon
ay makikinig sa atin sapagkat naroon lang siya at ang bayan niya na dumudulog sa kanya ay kanyang pinapakinggan. Kaya po sa ating pangalawang pagbasa sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 3, makikita po natin ang Diyos sa likas ng kanyang kalagayan sa pamagitan ng mga pagkikilala sa Diyos sa pamumuhay natin mismo na naayon sa kalooban ng Diyos. At paano ba mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Tinuturuan tayo sa ating Ebanghelyo ngayon. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang unang bahagi ng 12. Dahil ito ay pagtuturo ng ating Panginoon na tinatawag na Beatitudes o pagiging mapalad, na makikita rin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6. Kung ang Ebanghelyo ni San Mateo ay 8, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, ito ay 4. Ang mapalad, hindi yung mga ayon sa patakaran dito sa mundo, na yung mga mapalad, yung nanalo ng wawawin, nanalo ng loto, o dili kaya na-promote sa kanyang trabaho, o dili kaya ay nakapuslit ng malaking pera dahil nakaluklok siya sa pamalaan na magandang posisyon, o dili kaya dahil sa malaking budget na hindi na kine-question ay nabulsa. Hindi po yun ang mapalad. Ang mapalad ay una sa lahat yung nagkaroon sila ng paghihirap sa buhay dahil sa panampalataya. Gaya ng sinasabi dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, na mapalad ang mga aba na wala nang inasahan kundi ang Diyos. Ibig sabihin yung mga mahirap. Pangalawa, mapalad yung nanghahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pangatlo, yung mapagkumbaba, mapalad. Pang-apat, yung nagmimithi na makatupad sa kalooban ng Diyos. Panglima, yung mahabagin. Pang-anim, yung may malinis na puso. Pang-pito, yung gumagawa ng daan sa ipagkasundo. At pang-walo, yung mga inuusig dahil sa pagsasaksi o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung 8 na binigay ngayon sa ating Ebanghelyo. Na itong pagiging mapalad ay mapalad dahil ayon pa sa sulat o encyclical ni Papa Francisco na tinatawag na Gaudete et Exsultate. Gaudete, yung magsaya at magalak. Yung Gaudete et Exsultate, mula sa numero 63 sa encyclical, ay nagtuturo tungkol sa Beatitudes o itong ating Ebanghelyo na tinatawag na mapalad, na ito yung ating ID bilang Kristiyano ayon pa ni Pope Francis. Nasabi niya, the Beatitudes is like a Christian identity. At sino pong nakalagay doon na mag-authorize sa atin? Iyon ang Diyos. At sino po ang mga nagkaroon ng ID? Lahat tayo na nabubuhay ng tama at nanampalataya sa Diyos, at ang Diyos ang siyang sentro ng ating buhay. Yun sabi ni Pope Francis. Kaya napakaganda kung atin pong tingnan ang kahulugan ng ating pagiging Kristiyano. Na hindi po tayo Kristiyano dahil nabinyagan tayo. Magkaroon tayo ng ID bilang Kristiyano kapag sinusunod po natin itong pagiging mapalad. Na wala po tayong inasahan, Diyos lang. Na tayo ay naghihirap, pero sa kabila ng sakripisyo sa buhay, Diyos pa rin ang sentro. Na tayo man ay nalungkot, naghahanap, nauhaw tungkol sa buhay na maayos at Kristiyano, Diyos pa rin.
hindi tayo bumibigay, hindi tayo nawalan ng pag-asa, siya pa rin. Kaya, sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus na mabuhay tayo sa tunay na pag-ibig na kung saan ito ay paglagay ng ating puso sa Diyos, na ating pong maunawaan ang mga kahinaan at kapalpakan ng iba, at hindi po tayo magkaroon ng masamang pagtingin sa kanila, bagkus tayo magkaroon ng habag, at hindi po tayo ma-scandalize sa kanilang mga mistake, sa kanilang mga nagawang mga pagkakasala, sapagkat matanggap natin sila dahil mahal natin o iniibig natin ang Diyos. Kaya, sinasabi po sa Gaudium et Exsultate, itong encyclical ni Papa Francisco, balikan po natin, numero 72 at 64, na ito po ay ang sa buhay ng pagpakumbaba. Pagka tayo nagpakumbaba, tayo magkaroon ng malinis na puso, maging mga anak tayo ng Diyos. Kaya kinakailangan po na ayon pa ni San Gregorio ng Nisa, atin pong sundin ang daan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus at ating isabuhay ang tunay na kadakilaan ng pagmamahal ng isang Diyos. At dahil dito, magiging makaroy. Makaroy, ibig sabihin, tayo maging mapalad. Beatitudini, mapalad tayo sapagkat ibinubuhay natin ng tunay ang pag-ibig ng Diyos. Pero si Pope Francis ay nag-iwan sa atin ng 6 na pagiging blessed. At ito'y subukan kong isalin sa ating salita dahil malalim po ang pagkabigkas o pagkasulat ni Pope Francis noong 1 ng Nobyembre 2016 doon sa Malmö, Sweden. At nagsalita siya. Mapalad ang lahat ng mga nampalataya na nagtiis ng lahat ng paghihirap at binibigay ito sa kanila ng iba, ngunit pinapatawad nila ang dahilan ng kanilang paghihirap na nagmula sa kanilang puso. Pangalawa, mapalad yaong mga tumitingin sa kanilang mga mata na may pag-unawa sa lahat ng mga nasalaylayan ng sambayanan at magpahayag ng pagkalapit sa kanila. Pangatlo, mapalad yung lahat ng mga kumakalinga at nakikita nila sa Diyos. Nakikita nila ang Diyos sa bawat tao. Kaya dahil silang ginagawa, matuklasan rin ng tao ang Diyos dahil sa mabuting gawain. Pang-apat, mapalad yung nagbigay proteksyon at kumakalinga sa ating kalikasan dahil ang itong mundo, ito lang ang ating bahay. Panglima, mapalad yung mga hindi natatakot na magkaroon ng inkomportable na buhay upang makatulong lang sa iba. At panghuli, pang-anim, mapalad yung mga nagdasal at nagtrabaho para sa pagkakaisa ng lahat ng nanampalataya kay Kristo. Ito po ang 6 na beatitude ni Pope Francis na kung ating tingnan sa simple na panlita, mapalad tayo
kapag ginagaya natin ang Pong Isus Nazareno, na handa tayong tumulong sa kapwa, handa tayong gumawa ng kabutihan, handa tayong magmahal sa mga taong nakakasakit sa atin. Mayroon tayong paunawa at handang pagpatawad. Mayroon tayong habag at awa at handa tayong tumutulong sa kailangan ng tulong at handa tayo na magkakaisa tayo, anuman ang ating reliyon, basta tayo ng palataya sa Diyos. Ito sa simple na paraan, yun yung mga mapalad. Madaling sabihin, mahirap gawin. Ngunit kung ating mga gawa, tayo bahagi rin ng mga banal. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipinangaral ng Pong Isus na ang Diyos ay pag-ibig, kaya tinuturuan niya tayong magmahal sa isa't isa. Atin pong itutugon, banal mga banal sa kalangitan, ipanalangin ninyo kami. Mga banal sa kalangitan, ipanalangin ninyo kami. Upang ang mga maralita ay magsikap maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo, manalangin tayo. Mga banal sa kalangitan, ipanalangin ninyo kami. Upang ang mga may kaya ay mahabag at tulungan ang mga kapatid na nangangailangan, manalangin tayo. Mga banal sa kalangitan, ipanalangin ninyo kami. Upang ang mga inuusig dahil kay Kristo ay manatiling matapat sa pagsampalataya sa Kanya, manalangin tayo. Mga banal sa kalangitan, ipanalangin ninyo kami. Upang tayo ay maniwalang ang ating Diyos ay pag-ibig at tayo ay mga anak ng pag-ibig niya, manalangin tayo. Mga banal sa kalangitan, ipanalangin ninyo kami. Sa tahimik ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming mapagmahal, linisin kami sa kasalanan at punuin ng Espiritu ng pag-ibig, sapagkat sa iyo at kay Kristo nagmumula ang kaligtasan, kapurihan, karangalan at kalahatian ni Maria at ng lahat ng mga banal, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin
tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nalig ng lubos. Kaming samayan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa namang anghel siawit ng papuri sa iyong humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay niya na. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na pag-asang sila mo rin mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano iripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol,
ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manilan, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Blessed are they, the poor in spirit, theirs is the kingdom of God.
Blessed are they, full of sorrow, they shall be consoled. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they, the lowly ones, they shall inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst, they shall have their fill. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they who show mercy, mercy shall be theirs. Blessed are they, the pure of heart, they shall see God. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they who seek peace, they are the children of God. Blessed are they who suffer in faith, the glory of God is theirs. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, niling namin ang iyong kaganang loob na aming pinakinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito na mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at intayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque,
O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, ngayapin po ngayon mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Iyo pong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng malmahalang cross. Ikay lulhati na diyan sa langit na kaming iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipalangin po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaawat ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing aming hiram na buhay. Buong kabaang loob po kaming nanalangin na kami magmakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan at kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pakilahok sa banal na misa ngayon, yung narito sa loob at nasa labas ng Quiapo Church. At salamat din sa mga nakilahok sa banal na misa sa pamagitan ng social media, lalo na Facebook Live dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat din sa lahat ng mga nagbibigay ng mga donasyon, mga tulong, upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga may hirap na lalong pinahirapan itong napakahaba at napakahigpit na lockdown. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos. Ngayon na po, ang pabasbas sa mga libuton ng mga kahilingan, dasalan at imahin. Isama po natin dito ang basbas sa mga may karamdaman, lalo na mga apektuhan sa COVID-19. Isama rin natin ang basbas sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng kanilang anibersaryo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmospitan ng cross ang ulang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng na nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila yung katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo na yung mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway, maalala ang pangako lang sa binyag, ikaw ng ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazaret.